Bago tayo maglingkod sa isang komunidad, kailangan muna nating makinig. Dahil ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya nating ialok, kundi sa kung gaano natin nauunawaan ang komunidad na ating pinaglilingkuran. Halina't samahan natin ang isang grupong may pagnanais na kilalanin ang community upang mapaglingkuran nila ito ng buo at may paninindigan. Hello po, ako po si Trisha Andrea Nicole Tupal. You can call me Easy po. And nakilala ko po ang Liwanag at Dunong because initially, ginusto po namin ng thesis partner ko na dito sana i-hold yung research namin. Yung research kasi namin, it's about culturally responsive education of the ITAS. Kaya we were able to explore na meron palang Liwanag at Dunong, and recently lang din yung home organization po namin sa University of the Philippines Manila as political science student, yung UP Polis, ay nakita ko na dumalo sila dito. Kaya sinabi ko na okay, why not try natin ulit dito sa tulong na ng brothers and sisters ko sa Alpha Phi Omega. Para uupo lang yung mga volunteers sa mga bata sa ilalim ng puno ng mangga. So, ayun, yun yung isa sa mga pinapaalala sa atin nito. Ayun, share nila natin. Kapag may mo pa siya! Okay, go Nay! Go Nay! The main goal we had, especially on behalf of the Alpha Phi Omega, is, ayun nga, para mas maintindihan sana kung ano ba at kung sino ba ang Aita community in Tarlac. Masyado kaming, kumbaga, naging curious and very interested sa education na inclusive. Mas gusto sana namin na palawakin yung advocacy at nalalaman namin sa ganong larangan, and of course, to better serve nga yung mga marginalized communities. Unawa bago awa. Sinabi siya sa amin ni Sir Dave Baalan, isa siyang advocate din for inclusive education, culturally inclusive education. So, sinabi niya yon na in order to serve communities like the IP, like the ITAS, we have to immerse ourselves sa community nila. Kailangang intindihin, kailangang kilalanin sila, kailangang makipamuhay, alamin kung ano ba yung ganda ng kultura nila. Kasi hindi pwedeng parang ang perspective mo lagi ay outsider ka na ay nakakaawa naman sila na ganito yung ways nila. But if mai-immerse mo yung sarili mo, you can really see the beauty in their culture na kailangan ng continuation. So us in Alpha Phi Omega, we want that. Gusto namin ng reciprocal learning in a way na makakatulong kami sa tutoring. At the same time, of course, kami rin matuto from Liwanag at Dunong, and most especially from the community. Sa lahat ng naging gawain ninyo, alin ang karanasang pinakatumatak at hinding-hindi ninyo makakalimutan at bakit? Siguro ang pinakatumatak sa akin is being able to hear the reasons behind why yung mga nanay natin dito, bakit nila pinili na mag-aral pa rin kahit sinabi nga nila na matanda na sila para dito. Knowing their reasons, laging ang dahilan ay para sa iba. Like in a way na meron silang anak. Mas na-realize ko siguro yung deeper notion of service na pwede mong ma-realize even with just one day stay in a community like this. You can see the bond that they have, it's tight-knit. You can see yung efforts nila, grabe talaga. Especially in providing services like this na alam mo kapag hindi mo talaga in-effortan, wala mangyayari. Liwanag at Dunong upholds that and makes sure na yung education na meron dito ay culturally responsive, inclusive, at bukod sa lahat ay edukasyong mapagpalaya. I love that about Liwanag at Dunong. Ayan. Diretso. Stop. Next. Dito. Up.
Bilang pagtatapos, ano ang mensahe at imbitasyon ninyo para sa mga nais makibahagi at magbolontaryo kasama ang inyong grupo? Kukunin ko yung quote na to from my sis. Sinabi niya kasi sa akin before na your candle loses nothing in lighting another. So, siguro, on behalf of Alpha Phi Omega, that's what we can say. For those who want to participate, for those who want to volunteer in a very meaningful service like this, because walang mawawala sa atin. Yes, we're gonna have to sacrifice. For example, here, they conduct their programs every Sunday. We're gonna have to sacrifice our Sundays. More than the tangible services that we can provide, more than the gifts we can provide, they would appreciate it more if andoon yung presensya natin. Mas pagyamanin natin yung mga advocasy-yang ganito by actually participating in activities like this. Kung naniniwala ka rin sa edukasyong mapagpalaya at tunay na kaunlaran para sa lahat, tara sa commute, maglingkod at matuto kasama ang mga katutubo.